Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muli makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage na hahanguin ngayon ay kukunin po natin sa sulat po ni Apostol Santiago, Kabanatang 1, ang talata po ay 2 hanggang 4. Ganito po ang mababasa natin. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa English, sabi po dito, James chapter 1 verse 2 to 4, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance finishes its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So sa atin pong pagtatalakay nitong sulat po ni Apostol Santiago sa mga mananampalataya. In fact, yung ginamit po doon na brothers and sisters, sabi niya po dito, kung babalikan po natin yan, consider it pure joy, my brothers and sisters. Yung brothers and sisters po dyan, sa Greek ay tinawag po yung adelphoi, na ang ibig po sabihin, mga believers, mga mananampalataya. So, si Apostle James ay sumusulat sa mga mananampalataya na dumadanas ng iba't ibang mga persecution at mga pagsubok noong kanilang mga panahon. At meron po ditong isang talata na nagsasabing, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. How we can count it all joy when we face trials of many kinds? Dumadanas na nga ng problema Dumadanas na nga ng pagsubok. Paano pa natin maituturing na ito ay isang kagalakan, no? So yan po ang ating bigyang pansin. How we can count it all joy when we face trials of many kinds? Kapag dumadanas na tayo ng mga kapagsubukan, problema, kahirapan, or even kamatayan, ano? Paano natin yan ituturing? How we can count it all joy when we face trials of many kinds? So, pag-aralan po natin yung mga talata at makikita po natin sa unang lesson po natin that there is joy in trials. No? Meron pong kagalakan na natatago o nakukubli sa mga pagsubok na pinagdaraanan po natin. So, paano po mangyayari yun na magkakaroon tayo ng kagalakan sa gitna ng ating mga kapagsubukan? Yes, sapagkat tinuturuan po tayo ng banal na kasulatan, no? To keep our eyes unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. So, by keeping our eyes fixed unto Jesus, mga kapatid, who is our real joy. Huwag tayong tumingin sa mga pagsubok. Oo, nandyan yan. Hindi mawawala yung persecution, hindi mawawala yung mga problema, hindi mawawala yung mga atake ng mga sitwasyon sa buhay po natin. But there is still joy in trials. How? By keeping our eyes fixed unto Jesus, who is our real joy, or real joy, no? Kaya sa Hebrew chapter 12 verse 2 ay sinasabi po ng Biblia na fix your eyes unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. Sa letter B, makikita po natin doon, whom for the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame. No? Kahit alam niya na hindi biro yung kanyang haharapin, pero dahil naniniwala siya sa kagalakan na naghihintay sa kanya. No, merong kagalakang naghihintay sa Panginoon. Sabi doon, whom for the joy that was set before him, he endured the cross. Yung cross is suffering, no? Yung cross is death, punishment. Nako, kapag hindi mo ito mauunawaan, hindi mo mai-enjoy ang buhay, lalo't merong pagsubok. Sa totoo lang po, hindi ka-enjoy-enjoy ang buhay na punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok. But we can be able to have joy at the same time. Meron kang dinadanas na pain, meron kang dinadanas na circumstansya ng buhay mo. By
keep on fixing or focusing your eyes unto the one who can give you the real joy. And that is the Lord Jesus Christ. So napakaganda, whom for the joy that was set before Him, mayroong naghihintay na dakilang kagalakan sa ating Panginoong Jesus. Nang tahakin niya ang landas ng pagdurusa, nang tahakin niya ang landas ng krus, hindi naging balakid po yan para ma-enjoy niya yung pain na kanyang dinadanas. Kaya nga po, meron akong isang nabasa na you can use your cancer to glorify God. So, pwede ka rin palang magkaroon ng kagalakan sa gitna ng iyong karamdaman, problema at mga kabigatan. At yan ay kung ang ating paningin ay nakatuon sa ating Panginoong Hesus na siyang tunay na pinagmumulan ng ating kagalakan. Number 2, trials is just a test of our faith. Ang ating mga pagsubok, ang ating mga sirkumstansya, kalamidad, problema, sabi nga po doon, it is just a test of faith. Sapagkat alam ninyo, no? Balikan po natin yung sinasabi po dyan ni Apostol Santiago, no? Sabi niya po dito na dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya, no? So, dumanas man tayo ng iba't ibang pagsubok, dapat alam natin na ito ay magdudulot sa atin ng katatagan, no? Sapagkat sabi po dito sa Ingles, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So yung testing ng ating pong mga pananampalataya, no? Trials is just a test of our faith. Yung mga pagsubok na yan, kapag titingnan mo ng positibo, ay kadalasan ito ay mga test, no? Mga masasabi po natin ng mga pagsubok ng ating mga pananampalataya. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, kung ang ginto na nasisira ay dinadarang sa apoy, ganun din ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto, dinadarang sa apoy ng pagtitiis upang malaman kong dalisay. So, dinadarang sa apoy ng pagtitiis, no? Trials must pass to the test of our faith, no? Kailangan masuri kung dalisay nga ba naman. Kasi sa totoo lang, lumalabas yung totoo nating pananampalataya, pag-uugali, at pagtitiwala sa Diyos kapag dumarating yung mga sakuna, yung mga bagyo, yung mga unos, yung mga sirkumstansya, minsan nasusukat yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pero wag ka. Kasi sa panahon na madaanan mo yan, then you will be able to know more about what God can do for you. Lalo mo pang makikita yung mga bagay na pwedeng gawin at kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. And number 3, testing of faith develops perseverance. Sapagkat sa atin pong mga pagtitiis, no? Mga kapatid, dahil sa testing ng ating pananampalataya, natututo tayo ng pagtitiis, no? Natututo tayo ng perseverance. Sabi po dito sa Tagalog, basahin ko po siya. Balikan natin. At dapat kayong magpakatatag, sabi diyan, no? Sapagkat nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok, at dapat kayong magpakatatag, no? Hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pag sa English mo tiningnan, sabi po dito, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And perseverance must finish its work. Hayaan mo lamang po na i-develop tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pinagdaraanan po natin. Matuto tayo ng mag-persevere sa ating pong mga kinakaharap na mga pagsubok ng buhay. The testing of faith develop perseverance. We know that they will produce. Alam natin na meron silang magandang idudulot sa atin, no? Anong magandang idudulot niyan? Naalala ko po yung isang example na yung isang ina, kapag siya ay nagle-labor para
mag-deliver ng kanyang child. Grabe yung pain. Pero yung pain at saka yung joy ay nagmimix, no? So, nakita ko po dito that pain and joy can come together, no? Pain and joy can come together. Pwede siyang dumating ng sabay na kahit merong mapait, masakit na sitwasyon sa buhay natin, meron pa rin kagalakang naghihintay. Kasi pag na-deliver na po yung child, when you deliver a child, ay doon natin makikita na meron pong magandang kinakaharap, no? Yung labor mo, yung pain mo will all be swept away. Mawawala yung lahat ng pagod mo. Mawawala yung lahat ng hirap at sakit na dinadanas mo. Bakit? Alam mo, we know that they will produce joy, no? Magdudulot yan sa atin ng isang dakilang kagalakan. And then lastly, and perseverance leads us to maturity. No, perseverance must finish its work. That leads us to maturity. Nagdudulot yan sa atin ng pagkalago sa ating pananampalataya. So, in our application, consider your trials as pure joy. No? Consider your trials as pure joy. Because again, joy and pain can come together. Trust God that our trials have a good purpose. Hindi po ipapahintulot ng Diyos yung mga pagsubok na yan kung wala po yung layunin. He will never allow any circumstances that will break you. Kundi ang iaalaw ng Panginoon that will build you up. No? So, trust God that our trials have a good purpose. Another application, just allow trials because it makes your faith stronger. Dito po tayo minsan tumatatag kapag napagdaanan na natin yung mga sitwasyon, ano? Pag napagdaanan mo na yung mga problema, yung mga pagsubok, ay natututunan na natin maging matatag, maging matured sa pagharap ng mga sirkumstansya. Na dati, madali tayong nasuswade, madali tayong nadadala ng ating emosyon, ng ating damdamin, ng ating mga pananaw. Pero because of those trials that come along our ways, ay sobra po tayong pinatatag, sobra po tayong pinatibay. So let's face our trials knowing that God allows it for a purpose. Pinayagan niya ng Diyos ng may dakilang layunin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Purihin ng Panginoon. Sabi doon, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Yan naman po ang tatalakayin natin sa susunod. The purpose of God's allowing circumstances. Kanina yung tinalakay po natin, the joy of trials, the joy of suffering, no? So, susunod, the purpose of God's allowing circumstances. Maganda po ito, abangan nyo po yung susunod nating vlog. So, salamat sa Panginoon, shout out po sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatid, at walang sawang sumusuporta, sumusubaybay. At kung bago ka sa channel na to, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, pindutin mo na ang notification bell at mag-like and share na rin po tayo. Baka makatulong sa mga dumadanas ng problema at mga pagsubok ng buhay. Maraming salamat po. Nawa, napagpala po kayo ng maikling video na ito. At sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, Kuya Bong.